Hey Shippers! Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes only. The views, opinions, and berdahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and also in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. So, people change. Okay? Kaya naman, listen with caution kasi we go all out there with our opinions. Layo Tara, ah. sakay na. And let's sail together in the very much and super lawak na open seas. Pabakla siya ng pabakla. Ang galing. Every Ang galing, no? episode. Like, very steady yung ano niya, yung rise Yung to Gaydang. trajectory. Oo. At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Be My Favorite, Episode 10. Malaman sa aktingan at lambingan. Hessman Season 2, Episodes 12 and 13. Malaman sa iba't ibang klaseng feelings. Tokyo in April is Episode 7. Malaman sa ungkata ng past. Yan at marami pang ibalita sa ating Wave Weekly ng July 24 to July 30, 2023. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklitang nagbabagang malaman. Ako si Shaparay. Ako si Shipper Kev. At ako naman si Shipper VP and welcome to The Shipper! The Galing, sumakto yun. I know, Oo. right? They're getting better. Charot, hindi. Nasanay na ulit. Nakapag-record na weekly. Charot. Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all Walk we're forms, on time. sailing to the latest and greatest waves of the BLCs. So, let's get shipping habang on time pa kami. Yeah, and habang inaayos ko yung mic ko, charot. Simulan na natin. Naka-high-tech kasi masyado nung mic nung VP. Kasi Oo nakakaloka, nga parang eh. tunog lata, nakakapanibago, na tunog lata yung VP. Wait Parang lang, ako lang ayusin dapat natin. yon. Sige. Parang ako lang dapat yon dahil wala naman ako talagang mic for today's Oo nga, bilang video. ikaw yung hindi Dahil wala naka-mic. akong ambag. Wala na ngang mic. Charot. Ayan, Wala okay akong na ba? ambag. okay na. Okay, sige. So, yan, simulan na natin with Be My Favorite Episode 10 na malaman sa aktingan at lambingan. Oo, even though na sinabi mo nga si Per VP na parang filler episode lang siya, I Totoo feel like lahat naman 'di ba ng mga GMMTV may filler episode. Somehow. Actually, hindi lang GMMTV. Parang meron nga buong show filler episode. Sige, name Buong them. season. Step Buong by step. season. Gano'n. Yun yung filler na Okay. nakakapulok ng ngipin. Oo. Charot. Oo. Tama. May filler naman most series. Most I think shows. parang naman yun, di ba? Parang integral part ng show kasi talagang minsan kailangan mo talaga ng break, di ba? Oo. Or it's really just narrating where the characters are coming from. Parang wala na 'di ba? Napakita mo na yung conflict. Now paano na sila pivot to another side of themselves. Like for example, si Pear, kaya sobrang best girl talaga si Pear ever. Sobra. I mean, in this episode, 'di ba dito mo nakita na parang she's very vulnerable and kahit ikaw din hindi ka ba napapagod nung pinapanood mo siya, parang nakakapagod na laging siya yung punching bag ng lahat ng tao. 'Di ba? Laging siya yung punching bag pero mabait pa din siya. Like for example, na-disappoint na siya for so many times. Pero okay lang, I support. Ganun pa din siya. Girl, I love her so much. Kaya parang ang tender no moment with her and the father. Especially nung tatanong siya na, dapat ba na magalit ako? Bakit parang hindi ko kailangan magalit? Parang gano'n. Or wala akong dapat karapatang magalit. Parang may gano'n siyang moment. And punong-puno na ako. Sasabog na yung dibdib ko. Oo. Parang gano'n yung feelings Ganun siya. niya. But then again, 'di ba parang sabi nung tatay niya,
yung anger mo kasi wala madadala yan. Di ka niya madadala somewhere. And if you're just gonna keep it at that, di ba? Wala kang patutunguhan. Kaya nung finorgive niya yung mom niya, ay yung asawa niya, di ba? Parang naging okay. And we felt na parang, shit, taga best girl si ate mong pair. Kasi unang-una, yun sa best friend niya, di ba? Cannot. Tapos si Kawi, tapos si Piseng, tapos yung nanay niya. Parang hindi ata to dapat hindi be my Actually, siya yung favorite. bida. Dapat be my pair. Oo. Siya yung Diba? Pair. Sobrang forgiving ni ate girl. As in, santu-santuhan siya this week. Pero parang feeling ko tama. I mean, not everyone's like that. Pero yun yung, I guess, best expectation of a person na lang din. 'Di ba? Na to understand at her level. Kasi yung ginawa niya rin for Piseng and Kawi, medyo big step din yun, knowing na parang past few weeks nagde-develop somehow na rin siya ng feelings kay Kawi, 'di ba? Tapos Tapos parang kasi to accept it. in the onset, nili-lead on nga niya, no? Come to think of it, parang nili-lead on nga ni Kawi si Pear, 'di ba? Parang oo nga. Tapos biglang pepreno. Stop Oo, the tapos car. stop the Bading car. ako. Oo, si Piseng talaga gusto ko. 'Di ba? Parang Oo. magagalit ka din talaga. Pero yung level of understanding ni Pear is iba no? Not everyone's It's so going to react mature, that 'di way. ba? Oo. Pero It's so yun, mature. agree ako. Tama yun na agree ako na mature. Kasi parang hindi siya nagpaka-main character. Kasi yun Even yung... if she is. Well, even if she is, parang hindi niya... Kasi parang nung mga... for example, yung Will and Grace kasi from before, na parang yung premise ng storya, dapat ikakasal kakasal ba? Or basta dapat magjowa sila, Will sa si na Grace. Tapos, si Will nga kasi struggling so hard sa identity niya. Tapos parang naging nung Talaga first few ba? seasons. Ang So ganda sa nga yung doon yan struggle, eh. ang Yung ganda nga struggle doon sa ng first, favorite na mommy ko yan. struggle niya nung first few seasons, parang nagigilty siya sa nangyari kay Grace kasi parang ginamit lang siya. Ginamit lang ni Will si Grace, 'di ba? Parang gano'n. Tapos nung bumalik sila sa bumalik sila sa TV nung last couple of years. Parang binalikan nila yung episode na yun. Tapos parang si Grace sabi niya parang dapat ako yung nag-sorry sa'yo kasi parang may pinagdadaanan ka mabigat. Pero ang inisip ko pa rin sarili ko na wala akong jowa. Parang ganon. So parang ganon yung nakikita ko similarities with kay Pear na at least si Pear alam na niya na parang may awareness. Na may pinagdadaanan din yung tao. Diba? Valid pa rin naman valid pa rin naman yung niya, yung feelings niya syempre kasi inano pa rin siya eh. Well, hindi kasi din naman siya. Pero may paglilito na naganap. Tama ka nga doon. Kasi parang, di ba, if you get to that point, at some point in your life, kung humantong ka doon, magiging selfish ka. Pero si Pear, parang hindi. Very, very unlimited yung love. Oo. Di ba? Na parang, wow. So admirable. Di ba? Sana pero, all, gano'n. Ano din talaga diba? Na-establish din kasi talaga kung gaano ka-mature mag-isip si Pear. I mean, yung kahit ibalik natin dun sa mom niya, di ba? The way she handled that was still mature. Tapos, the way she handled Not din, na parang, hindi na kita bibigyan ng, ng signs or whatever. I don't like you that way. Di ba? Na parang, dapat talaga sinampal niya si Not eh. Pero, yun talaga, nakulangan ako doon. Kasi walang development yung si Not eh. Sarap niyang, sa lahat ng timeline. Turuan ng leksyon, no? Very siya, no? Very siya. Tawag doon, ibig sabihin, very effective na villain. Kasi na tayo sa kanya. Sobra. Kahit yung actually, ang dapat na sumampal sa kanya yung best friend. Si Kwan. Si Kwan. Kasi ginanon siya. As in, ginanon siya. Oo, di ba? Parang bastos. Matapos mong paiyakin, babalikan mo para gano'n. Para itulak. Para itulak.
Talaga. Di ko alam kung ano nakikita sa kanya ni Ululan. Kwan. Parang, ano tingin ni Kwan? She can fix him? Oo, ganon. Project. Mm-mm. Ate, unfortunately, no. No, you cannot. Mm-mm. You cannot. You Not. can not. Not. Ayun. But like the other half of the episode, yung kung saan nag-feel filler episode, mostly yung Piseng Kawi di ba? For this. Kasi they were just trying to do it. Yun lang. Parang, May ganun na parang nagkukutuban sila kung ano nga ba yung gagawin na parang tapos played out na si Piseng sinusunod lahat ng gusto ni Kawi tapos hanggang sa umabot na nga dun sa dulo yung fears nga ni Kawi na ayaw niya meron lang siya ayaw gawin, ayaw mangyari ganon. Sabay at the last 2 minutes nung episode saka siya biglang game na game, magsasantutan na agad. Kaya medyo for me hindi ko na feel yung tenderness nung moment nung ending. oo, kasi walang context. I mean, what led to that decision? But I Oo, think yun kahit nga nasabihin mo kasi nabanggit mo nga sa GC 'di ba na parang naging anong tawag dito? naging Thing nung pattern niya. show Oo. na may i-reveal later on. Tas may ino-omit na details. The rest of the series so far, maayos yung pag-omit nila and then paglagay ng context later on. Ito sobrang for me wala. Medyo big Hindi. jump. But yun nga, Mm-mm. feeling ko din somehow connected yun dun sa pag-discover ni Piseng sa yung pang time travel lang Oo. kineso. Kasi 'di ba parang tweet ko rin yun I think na-bring up ko rin sa group chat na Twinit or inex? whatever. Either. Depende. Switching to threads. Kung No? depende daw kung na-update mo na. Or Ako hindi pa. Anyway, go. Ayun. Pero di ba kasi nung inikot niya, I think we were in that timeline from Kawi's perspective. So, di ba, like yun na-establish nung last time, yung medyo naging plot hole problem din for Yurai. Yung nandun lang si Piseng just witnessing it happen. But like, in Piseng's perspective, inikot lang niya talaga. So, parang ganun din ba yung nangyari dito? Or like, may something hindi lang ba talaga nag-work sa kanya or whatever. Pero feeling ko meron feeling ko nag-work. Hindi ko it work. Kasi nga, yung based sa preview. Based sa preview din. Next Also, episode. saka yun yung probably where Piseng went back to parang find out how to help Kawi towards accepting having sex with him. Parang Towards giving ganon. consent. Pero sobrang ano lang, parang laking 180. Oo, laking Laylay. Oo. So, I guess we'll find out next episode. Yun yung ano nun Yun yung cliffhanger. Oo. Diba? Penultimate na ba next week? Ata? 11? 12 lang ba to? Hanggang 12 lang ata to. Oo. Check. 12 episodes lang siya. So, alam mo kung saan ako inggit na inggit? Sa VCAT ni Kevin. Ngayon naman. Sorry. Sarap ng kain niya Oo. Kung yung Be My Favorite may cliffhanger, kami hunger lang. Oo. Ano pa ang meron dito? Actually, gusto kong balikan lahat ng ang gaganda ng moments ng lahat ng characters and their parents. Oo, may hindi lang si Per. Actually. Si Piseng saka yung si Piseng saka yung nanay niya. Na yun din may inomit pero may ni-reveal later na ang ayos nun Ang ayos nun oo. Tapos yung flashback nung bago ma-opera yung tatay niya. Ni Kawi. Ang ganda nun talaga. Ang ganda nun. Tapos it's 3 different emotions Like 3 different big emotions in life, diba? Na parang yung kay Per really is more about anger or accepting anger. Yung kay Piseng naman is
yung love, yung frustration niya over love and parang not being able to follow his heart kine. So tapos kay Kawi dun sa dad niya, 'di ba? Yun yung pinaka maganda din for me dun sa tatlo na Ako din. moment. Kasi ang ganda nung sinabi ng dad niya about Galing parang kasi, ang galing din Ang talaga galing ni kasi Daddy. ang galing ni Ang galing ni ni daddy, no? Daddy. Oo. Yung Parang, basta ang galing nung pagkakasabi niya kay Kawi na you should accept your life for how you make it. Kasi kung saan ka masaya, doon ako sasaya. So you don't have to like work for oo. my happiness. Work Tsaka for don't let yours. me hold you back. Parang ganon. Oo, yun nga Oo. eh. Yun na nga yun. Hindi na nga kasi doon na siya matitegi bells. Na maalam na. Pero ang Mm. galing nun. Like, it's something na you would want to hear from any parent actually. Kahit hindi to you, no? Any parent to their child. Parang, Kasi masarap sana nga marinig. sana nga nakapag-out pa si Kawi. Kasi Pride Month pa dun sa show. So napansin Hanggang niyo. Ibinibigay ba ni Max condom? Alam mo lang. Oo. Diba? Or Parang din. condom kasi yun. Parang free condom. Happy Pride condom. Oo, Happy Pero Pride. Pride Month pa, diba? Pero yun nga, sayang lang na hindi na na-expand Yun sa yung tatay niya, no? Oo. Pero, ano na din, Pero kasi may on... doon sa mommy di ba? Mommy ni Piseng, yun na yung Ni Piseng. Yun nga yun yung moment nila Tapos, medyo may undertone na rin kasi yun Parang, yung acceptance ni Kawi sa sarili niya, yun yung mas nagmamatter rather than i-accept siya ng dad niya or what. Kasi nga, by saying na whatever makes you happy, makes me doon ka. happier. Oo. Yun na yun. So kung diba? bakla ka, I'm happy for you. Sayang. Anyway, it was nice. Super nice. Pero, tapos yun din. Yung sa Pride Pride Month, na di ba inamin na ni Kawi. Or natunugan na nga rin ni Mac na natunugan na ni Max yun. Oo. Rumadar na. Oo. Pero ang din ang gandang supportive friend din ni Max na parang supportive siya in a way pero will put you in your place lang talaga. Like hindi siya sugarcoat. Siya yung tipong masakit magsalita dahil kaibigan mo siya. Yung hindi rin naman siya ganun kasakit magsalita. I mean, I've heard worse from friends. Yeah, but alam mo yung type intent. of friend. Oo. The type of friend, 'di ba? Cariño brutal, mga ganyan. Ganon, oo. Hindi lang talaga siya super sugar-coated, which is nice. Parang ang ganda-ganda ng characters ng Be My Favorite, no? May lahat fully realized. Like, even si Not. Alam mong, siya yung tipong walang pag-asa. Medyo walang character na Alam mo, bitter. sana nga wala talaga siyang pag-asa. Till the Feeling end. ko doon na yun. Ayokong magkatuluyan sila ni Kwan. Diba? Even si Kwan parang, girl, kung di mo nakikita yung red flag niya, oo. Diba? Nako. Kwan, huwag ka tumulad kay ako. Kanino? Kanino? Kay Ryan. Names. Kay Ryan. Ryan Kizon. Katumulad doon. Diba? Pero parang, ito, ang sarap, iniisip ko, ang sarap ito i-unload. Lalo na nga yung characters. Hindi mo namalayan na maano siya. Hindi mo namalayan na matatapos na pala siya. So, I guess, yun yung tawag dito, parang con nito. Kasi, parang hindi natin naramdaman yung parang sukdulan of a moment. Gets ba? It's really not that Parang wala masyadong, oh my God! Walang that moment. Ayun na pala yun. Walang that moment. Fiko yun na yung episode 8. 11. Kung hindi pa magkakaroon by kung hindi pa magkakaroon ng something heavy by next week, Fiko yun na yung yung huli niyang balik in time na sobrang broken hearted siya dahil sa pagkawala ni Piseng. We'll see. Ano pa bang pwede maging moment na yun kontrabida? Ito, yung si Piseng,
Kasi nga mukhang magto-travel back in time siya or something. Pwede. Tapos magkahabulan sila. Tapos, Mm. ano. Kasi pwedeng like umatras siya to make time traveling possible for Kawi para ma-realize ni Kawi na gusto niya si Piseng. Manipulation, Posible. cancer pala si Piseng, di ba? Also, ewan ko lang kung mapapasama pa siya sa story. Pero kasi parang naalala ko from the pilot trailer dati nung showcase. Parang pinag-uusapan ni Per sa ni Piseng yung pagbalik in time ni Kawi. Hmm. Parang may ganun akong naalala. So, Kung alam Ito ba nila? yung ano? Parang eventually malalaman nila. Hindi ko Alam na alam. ni Piseng now. Oo, yun na nga. Could, 'di ba? So baka malaman din ni Per Per. since mag-best friends sila. Pero kung mali ang pagkakaalala ko, ay pasensya na lamang. Mm. Pero parang Oo. may heavy usapan sila. Ito pa ngayon nagyoyosi pa nga si Per sa rooftop. Oo, yun. Diba? Yung nasa rooftop. Silang dalawa ni ano, na parang naka-wedding gown sila. Naka-wedding gown. Oo. Alam mo, feeling ko, baka nga ang twist nasa 11. Tapos, si Piseng nga yun. Kasi di ba naalala nyo, nung nasiraan siya ng kotse, Mm. di ba, nung tutulungan siya dapat ng magician. Oo, nilapitan siya. Oo. Kailangan mo ba ng tulong? Sabi niya, hindi na po. Kimi lang B, sabi niya gano'n. Oo, sabi niya. Carry na me. Kimi lang. Kimi lang B, Kimi carry lang B. na me. Charot. Carry Hoy, na ang me. ganda ng t-shirt nun. What if si Kawi yung tito or si Piseng yung tito? It's one of them. Siya yung magician? Back to the So, future shit. That's so complicated though. Kasi hindi sila nagta-time travel in their body eh. Nagta-time travel sila timeline Wala. consciousness Alam mo, lang eh. kung Vice versa to, alam nyo ba yun? Bitch, Crossover talaga to. Di nyo ba alam? Yun yung twist. Oo. We'll see. We'll see. Ayoko Tingnan mag-speculate, natin. but I just did. Oo. Alam mo, posible, no? Or parang, it's either si Kawi yun, tapos parang, What if si Not? he also wanted to do something good to other people. Ganyan. Or what if nga si Not? Alam mo, no? Alam ko na Huwag sino na, dito. Si bigyan Per ng yun. Si Anong Per yun. investment? Pwede. Anong Pwede. investment ni Not, 'di ba, sa ano ni Kawi? Oo. Wala. So, we'll see. Tingnan natin next week. Episode 11. Penultimate na yan. At maganda-ganda naman yung papalit din sa kanya. So, exciting times ahead. Meron na ba? Wala pa. Pag-usapan natin. Wala bang papalit? Same schedule. Ay, hindi sila same day, pero yung day na matatapos ang yung day na magfi-finale ang Be My Favorite, which is 11, kinabukasan start na ng Only Friends. Kaya nga, so hindi yun yung papalit. Unless hindi BL yung papalit sa time slot. Yung papalit sa time slot ni Be My Favorite. Yeah. Oo. We'll see. Hindi ko BL din. The homophobia. Or baka yung 23.5. Baka yung 23, oo. Kasi medyo dumadami na rin yung stills. Hindi ba naglabas pa lang sila ng fitting stuff? Wardrobe fitting ang alam kong kasabay mag-shoot ng Only Friends Last Twilight eh. Last Twilight. Oh my God. We'll see eh. Hindi Last Twilight. Jimmy C. Yung yung vampire. Bulag si C. I know what you are. Say it. Nalala ko naman si Taylor Swift. Sa SNL. Saan na napunta? Sige, figure out na lang natin. No? Malalaman naman natin pag nag-announce. Pero dapat by this time, dapat may trailer na nung papalit eh. By next week siguro. By next week, we'll see. Or baka replay. I know. Could be anything.
I Could don't be. know. Mas baka, Na-excite ako dun sa baka ang last kaya lang ni Twilight. GMMTV ay 2 BLs at a time. Ganon. Max. Oo, Oo. sabi nila kalmahan nyo lang mga bakla. Ang Hindi bakla. pa rin Huwag kayo na- Ang rollout kayo po ang natin center pang of buong the taon. universe. Pang buong Oo. taon. Oo. Ang rollout pang buong Kalmahan taon, nyo lang, hindi ha? isang bagsakan. Oo. Hindi para Diba? mag-demand pa kayo. Yung Pagkatapos Oo, ng 12 saka, months, wala na kayong oo, karapatan. bilang nakikinig sila sa atin, wag naman daw. Mm-mm. Oo. Wag naman daw. Oo. Pero let's see. Kasi kung this week lumabas yung trailer ng Only Friends na pang Kung ano August man, 12. oo. Oo. Kung ano man yung papalit sa Be My Favorite, i-announce na nila yun by next week. Oo. Fico baka Magte-trailer replay na. ng isang show. Baka, oo. Together. Pagpahingahin naman daw muna tayo ng GMM Together. TV. Kailangan na daw ng kailangan daw na fanbase ulit. Kasi Sige. kukunin na ng Pilipinas yung rights. Mm-mm. Bago ano. Anyway, okay, game move on na tayo sa susunod natin nagbabagong baklita ang Hisman Season 2 episodes 12 and 13 na malaman sa iba't ibang klaseng feelings. Anong feelings pa ba meron? Lahat ng Di ba pa ito klase. matatapos? Oo. Hindi I ba swear okay to na yun? God. Hindi ba Yung okay na yung haba, dalawa? ay hindi lang naman sila yung di ba? Dalawa lang yung okay pero hindi pa tapos. Sila lang yung So, nagmamatter by at this the point. end, naisip ko by the end, pwede pa rin sila mabuwag kung hindi mutual yung di ba, yung final. Yung feelings. Which is Oo. may chance pa rin naman. Pero sobrang ang ganda ng kasi nga feel ko lahat ng plano nila for season 1 hindi nila nakuha back then. Tas ngayon nakuha na nila now kasi meron yan, may nabuo. Tas yung may isa na love triangle. But also parang mabubuo na pero parang bubuwag by the end. Tapos merong unrequited love. Dalawa pa. Tapos merong ano pa ba? Yun na nga yung love triangle. Tapos sobrang after kasi nila mag dun sa chat room, medyo maglatagan ng feelings ganyan. Yung sumunod, alam mo yung naalala niyo from season 1, parang nag-date si stylist, parang siya lang yung nakaupo doon, tapos parang pinuntahan siya ni Changmin, tapos after niya umalis, may sumunod pang isa. Parang ganun yung nangyari. Pero dito, lahat ng cast lumabas, tapos salit-salit sila, nag-roundabout sila ng mga So, nag-speed dating sila. Parang ganun, pero more of group lang into people na may involvement sa isa't isa. So parang yung dalawang roomies, si Songho sa si Junsong plus si Sonwoo. Nag-usap sila one-on-one, yung si Sonwoo lang yung yung nandun sa cafe. Tapos pinuntahan ni Sonwoo, pinuntahan ni Songho, tapos pinuntahan din ni Junsong at different Tapos nag-iyakan sina Sonwoo saka si Songho kasi nga basta parang sila ng closure, medyo closure portion na sila kasi nga okay na yung dalawang magjowa. Tapos parang So, as friends, ganon? Or parang as the same ng fate? Anong fate? I mean, pareho silang sawi, parang ganon? Kaya sila No, nag-iyakan? hindi naman. Parang hindi kasi parang looking back lang sa nangyari. Parang what went wrong and where I am going now is parang far away from you. Tapos si Sonwoo parang, ay, alam mo, kailangan ko pa rin ng kausap. Andito lang ako. Sinasabi niya kay Sonwoo. Ay? Pero sinasabi niya, pero paalam ka muna kay Junsong. So, nagpaparaya na siya. Parang kasi medyo ang mature niya. But like, ang ganda lang nung conversation. And this is coming from someone who hated Sonwoo. Sobrang hate ko siya nung episode. Ngayon sobrang, in fairness love sa kanya. mo na. Love ko na kasi basta the way na hinandle niya yung mga bagay-bagay. Tapos, and the way na he understood yung sinasabi ni Songho na parang timing is important, ganyan. Parang,
ang parang pair. Parang siya si Pear, charot. Na medyo mature. But also, kinakausap din niya si, si Yonghee, na siya naman yung nagpaparaya dun sa tao. Tas parang si Yonghee talaga, alam mo yung pag yung bata ka na sobrang romantic ang tingin mo sa love. Basta sobrang hindi ka pa na dudungisan ng realidad. Delulu. Yun din. Medyo delulu, pero daman-dama mo kasi na pure yung intentions niya. Kasi nga, bata pa. Tapos parang, di yun closure niya with Sonwoo. Ang niya, parang, ang takeaway daw niya dun sa date nila before, kahit na hindi fully interesado pabalik si Sonwoo sa kanya. Sabi mo, parang nagustuhan mo ako 1% more. Tapos parang sabi niya, di yun yung gagawin ko going forward. Parang, I'll visit you 99 more times para umabot sa 100. Oh, asado pa rin si Kuya. Oo, yun yung parang ang sad, but like also, iba yung view niya kasi It's sa pure nga. Oo. Oo, pure pero good luck, girl. Oo. Na parang, ewan ko, parang kung ako yung friend, parang sige, experience mo yan. Tsagain mo yung 100 para malaman mo kung ano talaga. Either how good it will feel or how much it hurts. Yun lang naman yung pupuntahan nun eh. Oo, yun. Tapos, Kawawa nga. oo, pero Ayoko parang, na. Ayoko na. umpisa pa lang naman, mukha na siyang Sa bagay. wala nang pupuntahan. Tapos, kinausap din niya si Chungwook, basta yung singer. Kasi yun nga, unrequited love, sila parehas. Tapos parang kahit papano, eto naman si Yonghee, todo support, ganyan, na parang ikaw yung kuya ng bahay, so parang kailangan mo rin ng encouragement, parang yung sinasabi niya nun. Tapos inamin niya na siya yung yung nag-cheer sa kanya doon sa anonymous chat from before. Tas wala. Medyo nakaka-sad din for Chungwo kasi nga hindi siya as delulu as Yonghee nung tina-turn down na siya, but like nung natapos yung date nila, sila picture. Yun na lang. Tapos parang, oh my God. Ang hirap nun. Ang hirap ng ito nga, kaya nga sobrang love ko yung Hisma. Kasi parang lahat ng klaseng, pwede mong daanan sa relasyon. Napakita nila. Oo, tapos parang, pinangatawan nila yung mga desisyon nila and binigyan mo ng time for them to explain siguro what was not yet explained. Parang ganun. Hindi tulad yun sa Sparks ka. Yung pagbigay ng spark, pagka-reject, parang, sige, dito ka na lang sa likod, hintayin mo yung mga mabubuong mga couples at papalakpak ka later. Tapos, wala. Di ba? Hindi, kaya nga, I think kaya siya 13 episodes na. Yun nga sabi ko, worth it. Worth it siya. And maybe siguro nga dahil endearing yung cast, sabi ni VP. And mas open, 'di ba? Parang mas na sila ngayon, open to just showing who they are. Kasi parang first, alam mo parang kinikilig. I think guarded sila. Guarded nga sila first masyado. Tapos also I just realized na baka siguro kaya wala masyadong skinship nung season 1. Baka dahil kasi may pandemya pa, kasagsagan. Medyo, oo nga, no? Di ba? Kasi sobrang, ang nila ngayon, sobrang chummy-chums na parang normal naman pala kayong maghawakan. Ganun. Tapos, akala pa nga natin, di ba? Baka it's a cultural thing. Yung pala, it's a COVID thing. Pero could be both pa rin naman. Kasi it took them this long bago sila maging mag-akbayan, mga ganyan. Tapos speaking of pagiging open,
sobrang naglatagan kasi ng mga feelings sina yung natitirang love triangle, si Minsong, si Hyunjin, saka si Yoongjun. Okay. Tapos sobrang kasi nagsiselos kasi itong si Hyunjun. Medyo pangit yung reaction niya sa nakita niyang feelings ni Hyunjin kay Minsong. Kasi parang sobrang nagalit siya sa pagsiselos. Tapos nung nag-date sila, nung nag-one-on-one sila, kinonfront niya about it na parang akala ko ba friends tayo? Mga ganun. Parang pag tayo lang tatlo ang nandyan, dumidistansya ka sa amin dalawa ni Minsong. Pero kapag nandyan tayo, kompleto tayo, forward ka sa kanya, parang gano'n. So parang ang dating ang nararamdaman ni Hyunjun, para siyang two-faced bitch. Para sa akin, Pina-plastic. isa lang siya. Oo, para sa akin din naman siya bitch. Isa siyang super bitch. Super bitch. Ayoko talaga kay Hyunjin. Kasi una sa ginawa na kay singer nga nung before. Tapos tawan-tawa ako nung inaaway siya ni Hyunjun kahit na alam kong mali si Hyunjun. Kasi parang he's running on his assumptions. Na parang, ba't kasi ganyan yung in-assume mo? Tapos ngayon gagalit-galit ka. Balik, I support him. Parang, sige, pagalitan mo yan. Kasi hindi endearing si Hyunjin for me. Tapos yun, si Minsong, basta sobrang, ang nakita ko naman, parang nagfo-fall apart na yung since may love triangle nga. Tapos parang walang may gustong tumiwala. Ay, parang ganun. Tapos wala ring may gusto mag-continue. Parang dahil concerned sila daw sa feelings nung isa pa. So parang may kita mo na lang siya mag-crumble down. Slowly. Deserve. Yan. Nung tas nung umiyak si Hyunjun, sobrang, so siya i-hug. Kasi ang niyang tao, parang bait-bait niyang tao, tapos yan yung nangyayari sa kanya. Wow. So siya i-comfort. Meron din ganon. Nag-iyakan din ayun, ang dami pang iyakan. Sobrang daming iyakan. Season 1 parang wala masyadong iyakan eh. Kasi yung Jenga lang. Ma-COVID sila eh. Sa iyak? Actually nga, Jenga. Nung Jenga, kahit si Changyu na reject for so many times. Siya lang ating umiyak siya. Kasi parang, reject na naman. Well. But like, yun, sobrang excited ako sa finale. Finale week na rin siya next week, no? Last episode na yung this week? Last yung lalabas. Last 14? one. 14. Last one. So wrap up na lang yan. Yan na yung magkikita sila sa park. Tapos magre-reveal na. Alam mo, wala pa nga nung camp eh. Di ba nung last season nag-camp sila, nag-overnight sila after nila ng 1 week sa bahay. Pero last episode yun. Last episode na rin ba yun? Last na yun. Parang pa-last episode na siya. As in, last episode na ata siya. Yun yung nag-check out na sila sa bahay. Check out na sila, Oo. Pero nag-one night pa sila, di ba? Doon nga sa camp. Oo. So, hindi ko alam kaya kung... Kaya pala 1 hour. Oo. Okay, ma'am. Ang lang, sobrang invested ako sa mga buhay nila. Nagawa, kasi kaya... parang masaya naman silang sundan. Although ako selective na lang. Pag pag hindi mo nasundan, shit, kasi 1 oras eh. Hindi ako talaga, pag hindi ko bet yung tao sa screen, siniskip over ko na. Ang sinusundan ko na lang na kwento yung mga gusto ko, gano'n. Oo. Well, kasi nga ito na, buo na nga yung isa. Tapos parang, ang sweet-sweet din nila. Yun pa, nila, lambing nila sa isa't isa. Like, nagyayakapan, yun nga, gigisingin yung isa, tapos, hindi, gising niya. Hindi, sarap. They're that couple. Yung sarap, yun. Oo. Sige. So, bago mo bigwasan. Okay. Sige, tinan natin. Finale week next week.
Habol kayo. So, habol tayo dyan. Yes, correct. Okay. At ang last nating nagbabagang baklita para sa linggong ito, ang Tokyo in April is episode 7. Malaman sa ungkata ng past. Yun lang yung laman, no? Mostly. More of the revelations. Mm. Ang galing ng Ang Unfolding. galing nung, pag-reveal. oo, Galing ng pag-reveal. reveal. Oo. Pero parang I ended up with more questions than actual answers sa episode na to. Sige, ano yung questions mo? Hindi, yun, yung yung sa nanay muna, parang, so, ano yung context muna nung moment na yun? Parang hindi sapat sa akin na nagkita lang sila eh. Tapos nangyari na yun. Parang, Sa bagay. Kami nga ni Kevin, di kami nagkita sa Japan eh. Sabay diba? kami. Hoy, Sila? nakita tayo, te. Tapos Isang sila, beses lang. mag-randomly, charot. Parang, I feel like there's more to it pa. And then, yung dito sa Parang ex, hindi, parang may intention talaga na magkita, hindi yun random. oo, hindi siya random. Good point. Tapos itong sa ex-friend na tried to, diba, do it with si artist. Parang, so how does he feel about it? Kasi sobrang nonchalant niya, hindi ko alam kung protective lang ba siya sa friend niya kasi ayaw niya maging tanga or may gusto rin ba siya kaya niya nire-reveal yung mga bagay na yun. May gusto siya, obvious naman. Kaya niya inaano. Parang I think he likes artist, pero at the same time he likes artist pero at the same time syempre alam naman niya na hindi siya gusto. So Wala siyang laban. protective lang din siya of artist kasi nga siguro nga dahil mahal niya and kahit papaano kaibigan niya, pero then again he wants something out of it. So para siya nagre-revenge, parang ganun yun na yun nga parang ganun yung parang ganun yung dama ko eh. Gusto niya saktan si HR. Oo, Bago gusto niya saktan si HR. bago niya tuluyan pakawalan. kay gusto lang niyang gusto lang niya manturo, parang ganun, or parang gusto lang niya na ma-adjit ka. That's or what gusto I lang got, din niya malaman man. kung gaano kamahal ni HR si artist. Si artist, oo. But like, anong makuha mo doon? Why? 'Di ba? Exactly. So Oo. bakit mo kailangan sabihin yan in Hindi, that kasi way? kung mapaalis niya si HR, kung mapaalis niya si HR right then and there, edi She wins. it's a win for him. Oo. Because hindi ka mamahalin ni artist just because wala na si HR. Pero hindi At siya least nasa kanya pa din siya. Oo, nasa kanya pa din siya. Yun yung I get it. Oo. But it's the manner of, oh my God. The trauma bonding. Oo, interrogation. It is kind of like that. But also, ang medyo inconsistent lang sa akin. Kasi diba yung bandang reveal na parang ni-reveal na nga nito ni friend na hindi nakikipagsantutan sa kanya. And that may trauma pala si artist pagdating sa syantutan with somebody. Kasi nga, what happened when they were 15. Which made so much sense na ngayon ko lang na-realize. Parang, no? Malamang after what happened. So hindi lang pala iba yung trauma ni di ba ni HR sa pagiging intimate with someone kasi nga nagkasakit siya. Alam ko 'di ba may intimacy issues din siya kaya hindi siya nagkaroon ng basically nawala yung tao eh. Nawala yung taong mahal niya at that time. So ano pala siya, parang it went two ways din na na si naman si artist hindi makapag-sex sa iba kasi nga trauma. But also nung nakikipag-jugjugan na siya kay HR. Anong sense Hindi, anong sense nung umpisa? Nung parang kailangan takpan mo yung mukha mo. Na huwag siyang tignan, gano'n. Oo, na huwag siyang tignan, na parang, akala ko ba ito na nga yung comfort. Or yung para mag-break dun sa trauma mo kasi nga, it's the person you loved from before. Baka lang siya, baka nag-worry lang siya na baka mawala ulit. Mawala. Oo, baka, or 'di ba, hindi ma-fix yung niya, yung trauma niya or whatever. Pero bakit siya baka lang
I guess it's the right thing. Right thing naman. Pero bakit, ano yung nag-provoke sa kanya na umalis dun sa kumpanya? Kasi natunugan ni Ni HR head HR. na may nagsumbong sa kanya. May nagsumbong about him. Oo. Ah. So Sino? parang, Kasi siya yung nagsumbong kay HR head. So, oo. babawian Siyempre siya. malalaman Ganon. niya na may nagsumbong Oo. tungkol sa isang employee ng kumpanya kasi lahat ng complaint sa kanya yung diretso. Kasi Oo. siya yung head ng HR. Bigla siya tumatanggap ng complaint. Oo. Kaya pala wala Ngayon. mga HR yung mga BL, no? Because it's so Oo, kasi kung complicated. meron HR sa mga BL, ayan, sila yung kontrabida. Oo nga, good point. Kaya since nasa kanya naman na yung burden, alis na lang daw siya. Alis na lang siya. Yun lang, parang it's just so, it's Actually, uncharacteristic inano ko of na yun, him. parang it might be something sa office culture ng Japan. Na Japan. kapag may sinumbong kang superior, alis ka na, ikaw yung Alis ka na lang. Yun nga, parang, is it or is it just convenient? Kasi it's so uncharacteristic of him to not stand for that. Kasi parang, yun nga yung nilaban niya eh. And He did naman eh. Kasi he's working. Di ba nagtatrabaho pa siya as in meron pa siyang pinapasang deliverables. But also he's working on the case. Wala lang siya sa office. Fico, parang consistent hindi ba pa rin naman nag-resign siya na rin siya? Like, girl. kahit na mag-resign siya, Fico parang ano pa rin naman, in line pa rin naman yun sa gusto niyang mangyari, which is to get justice for his co-worker. Hindi naman nakasalalay sa employment niya on that same company yung resolve niya to Yeah, but I feel to like it fix would be the case. much easier to be there. Saka, 'di ba, parang Ang wala hirap lang, parang Kung kakalabanin mo yung head ng HR ng kumpanya mo, sige nga, anong gagawin mo? tas aalis ka, di mas lalong hindi na ano yung kaso. Hindi, all odds kasi are stacked against you eh. Then yun din sinabi ng baka former superior niya eh. Oo. Or Diba? Sabi ng former hindi, kasi superior, di ba yung go. personality din ni HR is not very combative. So, Very very combative passive. kaya. Hindi, I Ayan. mean, very passive siya in terms of, hindi, di ba, ang gumagawa na move si artist, di ba, usually. Oo. So, yung combative, Si Bida, Oo. ang Oo. combative dito si artist. Bumalik Si nga siya ng artist. Japan eh. Charot. Oo, 'di ba? So, very passive. So, parang I guess it's a character thing na, "Ay, alis na lang ako." Gano'n. Na lang mag-giveaway. Oo. Tas also, speaking of yung nasa France sila. Tapos sabi ni friend kay artist, parang, bakit gusto mo pang bumalik ng Japan? Anong gagawin mo dun? Tapos sabi ni artist, wala naman akong babalikan sa Japan. Gusto ko lang umuwi para kung sakaling bumalik si andun ako. Andun ako. Mm. Oo. Cute. Ko. Although ang galing Tama umarte ni HR ha. Galing na yan. Kasi 'di ba nung siya, nung tawag in-interrogate siya, hindi naman actually interrogate, pero nung nilalantad sa kanya yung mga katotohanan, talaga yung iyak niya parang, "Oh my God, totoo ba? Na ako ang Siya rason ng nagka-injured. lahat?" Like, sobrang blank face lang siya pero umiiyak Pero bigla. umiiyak siya. Diba? Kabog. Actually, kaya po namin 'to inakyat. Kasi nga, ang ganda nung actingan nun. Silang Kasi dalawa lang ni galing. di ba? Sila lang dalawa ni friend Frenny. doon. Tapos parang, ang Mm. daming feelings. Emotions. Sobrang bigat na lang. Oh my God. Tapos yun nga, I Finale think, na next week. oo. Yun nga, And then, kaya ang dami kong tanong na sana masagot by finale. Like, I feeling just ko hindi wanna na see it masasagot tie yan. together. Ako rin. Kasi parang Bilang yun na 20 yun. minutes, bilang 20 Yung minutes na cliffhanger 20 na yun, minutes no? lang yan per episode. I doubt na masasagot Oo. yan. Pero we'll see. Baka magkaroon naman ng season 2 para sagutin lahat ng tanong ni VP.
Yun yung title card. Akala Season ko. 2 para sagutin ang mga tanong. Oo. Tanong ni Vivi. Hindi makukompleto na yung phrase. Tokyo in Oh, April. Tokyo in April is we're answering VP's questions this time around. Is the time to answer VP's questions. Ayan. Oo. Yun. Pero yung cliffhanger din, medyo, what's gonna happen? Kasi Well, diba, ineme siya nung HR. Ay, oo. Alam mo, head yun yung sa sabi office. natin, diba? Ano ba yun? Nagwiwi ba sa kanya? Ano golden ba? Parang, showers nga ba yun sa office yeah, ano mismo? ba siya? Or parang there's, Or, mamolestyahin ba siya? Sorry for the word. Pero kasi parang ganun yung ano eh. Trigger Yung, warning. oo, ganun yung tawag doon yung pinakita. So parang, oh my God. And then, di ba, binugbog si artist. Oh my God. oo. Kaya, I'm scared. ako din. Tapos, yung hindi ko mag-get sa preview din is, sa preview na dumating sa office si HR, pero nasa preview din, nakita niyang nasa daan na lang si artist. Nag-teleport. Paano teleport? Paano yung teleport? Alam mo pag nagganon nga si ano. Ibang-iba yun. Ayun. Pero, we'll see. Kala, matatapos na rin pala talaga to. So, after next week, one last headline week ni Be My Favorite. Tapos Matapos na yung na, nagbabago oo. balita. Oo. Tignan natin kung may papalit. We'll see. Ayan. Ay, meron naman. Yung sa Japan. Sa Japan may papalit. Oo. Kasi may meron, kasi nga, it's the time slot sa TV eh. So, parang, tapos na to, meron ng naka-line up na isa pa. May naka-line up. Sige. Na So, Office tingnan BL natin. din nata. Daming office. Ano BL. naman, Tokyo in July. Yan pala In the whole year. December. Walang May. Oo. Osaka July in ka, ibang lugar naman. Sige. So, tingnan natin next week kung ano mangyayari. At yan na ating mga nagbabagang baklita para sa linggong ito na halos 1 oras na tayo. So, pero bago yung mga baklitang iba, don't forget muna na ilayag nyo yung mga opinions, violent reactions, and kung may mga hindi kami napag-usapan sa social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. X nga. X. On X, Instagram, Facebook, and Threads. Literal bang Blaze X your nga? glory. Oo. May tagline na kasi, Blaze your glory. Tanginang yan. Tanginang Elon Musk. Saan? Oh my God. Oo. Tingnan mo yung Selling sa akin. selling iPhone 13 with Twitter. Diba? Yun yung next flap. Selling iPhone 14 with Twitter. Diba? Pinakita pa niya, may grinder pa siya. May grinder. Siyempre magkakain group Hindi sila. na Twitter. At social media. And at Shippers PH naman on TikTok. Yan. So, kung ano man tawag nyo, X or Twitter, kaya na bahala. Up to you guys. Ayan. And so, Shipper Kev, bago yung baklitang iba, nga ba wala ka bang access? Gusto mo ako na muna? Ang resulta meron, kakabigay ko nga lang. Hindi, yung poll, mga poll. Sorry. Wala. Yung sige. Yung mga poll and question natin last week. So, simulan natin sa Sparks Camp Unloading episode. Tinanong natin, who is your favorite camper? And wow, counted pala siya. Sabi ni Love you, Carl. Sabi ni Fortunato, Carl Bao all the way. Sabi din ni Annie, Carl with heart hand emoji. And sabi naman ni Ian, aside from Shipper Carl, so counted pa rin siya. Si Bong din, aliw na aliw ang personality niya.
Buti pa supportive sila sila. kina-count nila si Carl. No? Oo, 'di ba? Buti pa sila. Yeah, tas ang tanong natin naman sa episode na yun ay counted ba si Shipper Carl? Charot, hindi. Would you like to have a season? Ayaw bitawan. Would you like to have a season 2? 90% says, of course, mga Kekisars. And may 10% na umayaw. Sino kaya? Si Carl yun. Kasi di mo daw binibilang. Kasi mo daw Hindi naman daw. binibilang. Oo. Tapos din naman sa Tidal Wave Weekly natin, ang question natin is, who is your ship of the week? Ang sabi ni Cloudy, Piseng Kawi. O, syempre. Diba? Solid Oo, yan. oo. Oo. And sabi naman ni Ian, Jung Dunk saka si Shipper Rai. I hate Jungdang. Sorry. So, hindi yan lalayan. So, Sino si Jungdang? Sa ano? Hidden agenda. Hidden Silang agenda. dalawa with you. Ayan. Tapos nung tinanong Oo, naman natin diba? sila kung Threesome. matatapos, diba? So, Paul, matatapos mo bang episode na to? 66% said, kaya yan te. And 33 or 34% said, wag na lang B. So, Tayo yun. tayo hindi nagtapos ng episode. Kami din yun. Ayan. Ewan So, lang. kami yung 33%. Anyway, ayan. Game, punta na tayo sa mga baklitang iba. Syempre, Kevin, hatid mo na. Be Mine Superstar Episodes 3 and 4. Malaman sa gulo-gulo ng kwento. Hidden Agenda Episode 4. Malaman sa Mixed Signals. Ay, bakit? Hindi siya Basta. smart. Hindi siya globe. Dual SIM kasi siya. Dual SIM, okay. Laws of Attraction Episode 2. Malaman sa shipping si Lola. Ben and Ben. Hanggang ngayon, Ben and Ben. June and June Episode 2. Malaman sa kailangan i-report sa HR. Kaso walang HR. Nasa Tokyo is April. Tokyo in April. Nasa Tokyo yung HR. Wala sa Seoul. At mailalayag mo kaya Heartstopper Season 2 from the UK. Netflix yan in August 3. Sing My Crush. Ay, bakit may sing? Singerist? Singerist Sing. sila? Sing My Song. Ganon. Ng Korea sa Ichi August 2. Only Friends na pinaka-aabangan talaga natin lahat. Mga malilibog kayo. Tsareng. ng Thailand. YouTube, August 12. At ang Cherry Magic pilot trailer, pag-usapan na natin dahil hindi natin napag-usapan yan last week. Sige, since ando na tayo sa Cherry Magic na yan. Alam mo yung Cherry Magic na yan, sobra akong cute na cute. And hindi ko na-imagine na si Tay, yung sino ba siya? Siya yung diba? Siya yung si Kurosawa. Oo. Tapos si Newey, si Adachi. Hindi ko na-imagine yun. Akala ko actually baliktad. Hindi ko napanood yung preview eh. Hindi ko napanood yung yung walang preview nung showcase. Walang preview, diba? Ayun. So, hindi ko Ito yun. Ito yung lumabas. Ito Ito yung para sa showcase, diba? So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya yung show. So, mapapalitan pa talaga yung kung ano na show. Oo. Si Newey, yung kaibigan pala. Napalitan pala. Totally. Yun, so hindi ko in-expect na yun yung role nila. And I think it will work kasi diba sa sa Kiss series, ganun yung personality. Ang bato si Tay, diba? Oo, si Tay medyo stoic eh. Oo, and parang okay, sige, live by it. Pero in real life, sobrang hindi siya gano'n. Sobrang hindi. Diba? Oo. Pero yun nga yung balik maganda yung kasi yung yung inner thoughts ni Kurosawa, yung pagkakengkoy ni Tay, kuwang-kuha medyo lumabas. Oo, lumabas. Doon ako sobrang natuwa. Doon sa elevator. Ako din. Sobrang sa elevator. Tapos yung tingin pa ni Tay, yung parang kinikilig na ewan. Act normal, beshi. Ganon. Sobrang cute. Saka, ako gusto ko yung touch of medyo may konting pagka-emotional siya compared to the Japanese version. Kasi medyo nga, may pagka-sad boy nga si New dito. Although kasi depressan si Adachi talaga nung start eh. Oo, diba? Meron naman. Pero
ewan ko, yung emotion nitong Cherry Magic trailer, parang very Southeast Asian. Like, very Pinoy Oo. teledrama, Thai Very lakon, drama, gano'n. Also, oo, and very speaking, Kapamilya Gold. kasi nga Oo. may lalabas na pamilya, family members na parang wala doon sa Japanese na ano. So feel ko i-expand din nila yung yung universe. Which is Ay, may okay. nanay si New dito, 'di ba? Ay, may nanay si Adachi dito. Which is okay kasi parang 'di ba in Thailand, 12 episodes eh. So si Cherry Magic, ilan lang ba yung Cherry Magic? 12 din 12 ba din. yun? 12 din. 12 din. 12 din. Miss Thanks. Monabi. Bye. Pero parang, baka iba lang yung Pero approach parang mas din. Medyo mas, Iba mahaba. yun. Oo, oo, baka mas mas local mahaba din din. mas local din to Oo. Thais. Yung I think story. yun yan. Oo. Kasi set naman siya sa Thailand. You're working with Thai characters pa rin sila. Kumbaga, yung story lang talaga yung kinuha eh. Magulat ka, set in Taiwan yon. Actually, ang ganda ng building. Parang bagong building. So, tsaka gusto ko the fact na meron pa rin yung tawag dito, yung writer. Meron pa rin yung friend na gano'n. Oo, kailangan May yung pusa side pa din. couple eh. Oo, at yung delivery boy. Ganun. Oo. At yung delivery boy, na At B-boy. hindi sila maghahalikan pa rin. Oo. Shineri Magic tayo sa trailer eh. Oo. I doubt though. Tenyo to eh. Oo. Bakit? What if yung Sila ang comeback nila yun yung condition? Sila ang pioneer ng underwater kissing. Wala namang building yung pinakita sa Cherry Magic fan up. Malay mo naman. Malay mo naman. Niset lang ni Ray yung expectations niya. Ayaw niya kasing ma-disappoint ulit. Ayoko ma-Cherry Magic ng Cherry Magic Thailand. Pero diba, remember, nakikinig ang GMMTV sa atin. So sabi nila, yung trailer i-Cherry Magic natin para kay Shipper Rai. Ganon. Hoy, ikaw, GMMTV. Pag Cherry Magic mo kami, Pag Cherry Magic mo kami. Ayusin nyo yan. Charot. Ayun. Tapos iba pang aabangan, Heartstopper Season 2, Sing My Oh my Crush. God, dun talaga, ang Exciting. galing din talaga ng Netflix, no? Ang dami din nilang nilabas ng mga material para lang ma-hype yung Ma-hype. Nasa episode 5 na nga ako ng aking rewatch ng season 1. I deserve. Ang pogi nung kaibigan niya, ni Matangkad, nung nagpagupit. Si Tao, oo. Si Tao. Girl. Grabe na nagpagupit. My God. Ay, The best. Fine. Ayan. Tapos yun, Sing My Crush sa Korea, saka Only Friends. Kakalabas lang ng trailer today as we recorded. Oo. Yung Sing My Crush, yan, from the Love Tractor team. Prod. So, tinan natin din. So, Saka meron yung diba? Sigurado tayo maganda yung production. And kakanta sila. Very good. This is ano yun? Wish You. Ay, medyo ganun nga yung trailer nung nakita ko. Ay, parang Wish You. Anyway, ano yun, Kevin? Hindi, di ba may tinag din sa atin si Sino to? Yung Playboy. Yung Playboy may dalawang Y. Oo, Playboy. Si Cloudy ba yung nag-tag? Hindi. Kevin si Cloudy. sa sarili niya. Nakita niya yun. Sino nag-tweet nun? Si June. Si June pala. Sorry, si June pala nag-tag sa atin. Ang alam ko parang next week na rin ata siya. Hindi ko lang kung sabay sila ng week ng Only Friends. Tama. Pero feel ko mas soft porn levels tong si ano to, diba? Sino to? Pero parang coming soon pa rin siya eh. Well, they will all come soon. Yeah. From Bugs to Bugs. Talaga? Dali na. Diba? I mean, yung Bugs. Ibang Sino yun? Coffee A ba yun? Si Parm? Until We Meet Si Again. Parm to? Until We Meet Again, yung isa. Hindi. Hindi ba kamukha lang niya? Akala ko kamukha niya. Akala ko siya yun. Sorry.
Totoo yung bugs. Two bugs. Sayang, Sana akala nga ko pa ganun. naman. Yun na Oo. yun. Anyway, okay, game. Simulan na natin to. Be Mine Superstar episodes 3 and 4 na malaman sa gulo-gulo ng kwento. Napanood mo ba, Super Ray? Hindi nga, ayoko na. Ako malapit na din. Malapit ng bitawan talaga. Parang sobrang cute lang ni Ja sa ni First dito. Like, kasi it's something new for them. Pero Yung ang dynamic gulo-gulo nila. ng kwento, ano na, like yung buong episode 3, okay, ni-reveal lang na, okay, si co-star na medyo bully, may ano siya, may good intentions naman pala siya sa pambubuli niya. But like, that's it. That's really it. Tapos, Intentions sa pagbully. hindi, kasi parang more like pinagtitripan niya lang si Ja para maka-the moves si Ja kay First. That's it. Okay. Next Parang, episode. okay. And then, ayun. Tapos parang dahil nga din dun sa pambubuli na yun, napapansin-pansin na ni First si Ja na ano, na ay parang may gusto sa akin tong batang to. Ganun yung yung dating na. So medyo mas pinagbibigyan na niya, nagpapahatid na siya pa uwi, nahahalata na niya na wini-whisk away yung manager nila para wala siyang tagahatid pag uwi. Na ang maghahatid sa kanya si Ja. Parang okay. So, yun, nakahalata. Tapos, parang pinapasok pa ni First si Ja sa bahay niya. Kasi, parang, uulan, huwag ka magmotor, ganyan. Pasok ka muna, dito ko patila, kain tayo, and whatever. Tapos, parang, wala silang moment. Alam mo yun? Parang wala naman silang moment to establish feelings. Pero bakit nagkaka-feelings? Ganun lang ba karupok? Kailangan ng motibo. Hindi, parang ang lumalabas parang sobrang naive lang ni First. So nakikita mo na na parang butas nito parang magkakaroon siya ng reality check, ganyan. Na artista siya at intern lang to, gano'n. Akala ko ang butas nito masikip. Tawin na. Hayop ka. Pwede din, gano'n. Dito, so dito hindi ka you're not buying their yung pagbuo ng feelings nila. Ng feelings for each other. Parang sobrang unmotivated lang kasi. So, okay. Pero sa hidden agenda, yun kasi gets. Convinced ka. Ay, naman. It's the hill I will die on. Charot. Compare ko yung dalawa. Pero kasi kung between the two, mas convincing yung hidden agenda. Yun nagiging problem ko sa Be Mine Superstar kasi nga is parang sobrang flat plane lang ni Ja as a character na sige nag-e-effort siya, he's going like an extra step ganun, pero hindi pa rin siya nasa separate na it could be anybody else. Alam mo yun? What makes him special, ganon. Oo, what makes him special kasi intern siya, but like so kahit sino bang nice kay First, may in love si First sa kanya, ganon, kasi pinagluto siya ng pork barbecue na hindi masarap, gano'n. Wala lang, parang nakikita ko na yung butas niya na yun nga, if ever, what will make First stop doing what he's doing is magkaka-reality check lang siya na artista siya and he has dreams in front of him. So, alam mo yun, you can see right through the story. That's it. Sa hidden agenda, you cannot see right through their hidden agenda? Hindi may pa may things to discover pa So, sa bagay, magkaiba naman nga kasi actually Fico din talaga may meaning naman yun kung bakit kaya ko pang manood ng hidden agenda tapos itong Be Mine parang binitawan ko agad. Binitawan mo na, 'di ba? Kung ikaw nga binitawan mo na So, oo. Tapos ikaw hindi pa. Sino may problema? Diba?
Mahaba lang talaga pasensya ko. Charot. Oh, Oo. sana all. Pero yun, parang feeling ko papanoorin ko pa naman yung episode 5, I think. Why? I'll probably spend time on it. Pero wala na akong motivator. Parang hindi ko pa siya aabangan. Yun kasi, parang what keeps me going between Be Mine Okay. Superstar and Hidden Agenda. Kahit pa paano may gusto kong malaman by next episode. Mm-mm. Yan. Ito sa Be Mine Sige. Superstar. Okay. Sige. Sa'yo na lang nakakapit Sige. yan. Kaya ano. Oo, kaya we'll see. Susu. Tignan natin. Sige. Okay, next. Punta na tayo doon sa Hidden Agenda episode 4 na malaman sa mixed signals. Na feeling ko kaya ayaw mo to kasi nandito yung couple na ayaw mo. Sobrang ayaw niya. Ayaw nga niya magpa-ship. Ayoko nga siyang i-ship sa akin eh. Yung Hindi, dalawa. Diba? feeling ko nga hindi Jung Dunk yung problema ni Shipper Rai. Yung Ano? isa. Ano? Yung side couple. Oo, yung parehas galing sa Enchante. Oo. Na kunwari secret na ang hindi na lang pala nakakaalam si ano. Si Zo. Si Zola hindi nakakaalam. Kada break, kada segment nga, kada gap, 'di ba? Ang lumalabas na couple si ano. Yung dalawa. hindi si Jungdang yung side couple yung mas madalas lumalabas eh. Oo, kasi yung ending minsan Jung Dunk, minsan logo lang. Oo, bihira ang Jungdang na lumabas pag maggagap. Pag gap. Pag ano yan, pag title card. Oo, di ba parang nung umpisa parang nung show parang lagi ay aalis ako, saka pupunta din. Never mind. Aalis na ako. O parang gano'n lagi yung isa. Tapos may gagawin lang gano'n. Oo, may gagawin daw, may kikitain. Laging gano'n. May mga in fairness doon sa anong 'yun. Sa part na kasi we all have that kind of friend na parang aalis na ako, but like napaka-vague. Oo. Parang gusto mong kumain? Hindi, kakain ako eh. Sino kasama mo? Basta, magkikita na lang kami. Oo, mga gano'n. Gano'n. Oo, yun. Gano'n na gano'n yung side couple. Na apparently pinsan, yung isa, pinsan ni Ni Joke. Ni Joke. Tapos yung isa, yung kasama niya, ni Zo. As a friend. Kasama nila ni Louie. Yung junior. Junior niya sa debate club. Junior niya sa debate club. Medyo lumabas na si Jeng before eh. Yung nasa elevator lumabas na sa elevator. Oo, di ba? Usap sila. Pero I'm watching intently. Di ba? Pero hindi pa na-establish nga doon. Parang na-establish lang na either magkapatid sila or like magkamag-anak. Story, pero obvious na sa akin nga dahil sa OBB sa dahil sa OBB. Oo. Pero like now lang na-reveal na okay, sila pala, hindi they're not like dating but like sila na. Main character si ano? Si ano pangalan niya yung si Zo. Si Pok pala yung isa. Si Zo nagpapaka-main character. Si Pok saka si Jeng Pok. Yung ship nila. Tapos si Zo parang nung una parang kayo pala. Ba't hindi ko alam? Ba't hindi ko alam? Bakit ako yung huling nakakaalam sa grupong to? Parang gano'n. Tapos parang the world does not revolve around you. You did not need to know. Ano ba? Wag mong i-ano yan. Oo. Ganun pero ano kasi, parang may pinanggalingan naman yun kasi 'di ba may insecurities nga si Zo sa personality niya, whether he's likable ba or hindi. He's not. Na naging ako na magsasabi, he's not. Obvious naman, he isn't. 'Di ba kasi naging worry na yun kung parang kaya ba parang uncomfortable si Nita nung magkasama sila sa library kasi hindi siya likable. Parang, girl, yun nga yung sinosolve niya in the first place. First place. In the first place. First time. Time diba? first. Hindi ba parang more of, ang dating naman sa akin nun, kasi more of nako-compare niya kasi yung experience niya with with Jung prior. Kasi parang
At tumibok, nag-raise yung Yun, heart ko oo, nung yun nga ginawa ko eh. to with him. Baka With mag-raise yung him. heart ko pag ginawa ko with Nita. The exact same thing. Kaso ang Mm. pangit kasi nung story ang ninarrate niya. Wala rin siyang question Wala. maganda. Diba? Ang sabi niya, kung ikaw si Aphrodite, anong gagawin? Anong gagawin mo? Parang, kay Nita kasi parang, girl, anong tanong yan? Anong kwento yan? Diba? Medyo patriarchy pa yung story. So, like, diba? Actually, ang ganda nga ng sagot ni Nita eh. Parang, Oo. Pero yan. Anyway. Tapos, yung sa episode 4 din, parang, cute lang siya. Medyo, okay. Change of pace. Ganon. For this. Nasa itulak. Nandun siya sa bridge. Yung glass bridge. Nasa itulak. Sarap ilaglag. Oo. Pero, di ba, parang, nagpapaka-vulnerable na rin nga si Joke sa harap ni Zoe. Much more ngayon. Napaka? Sige muna, ikaw muna with the good things you find about this show. Tas yun, cute din yung cliffhanger eh. Yung, di ba so nag-kiss sila, tapos bigla may preview next week na, siya talaga ano may ibig favorite sabihin nito. nun? Siya talaga may favorite nito. Siya talaga. Oo naman. Medyo layag talaga to sa akin. Kasi di ba, nag-kiss sila, tapos biglang sa preview parang, so anong ibig sabihin nun? Drama, I'm here for it. It's very, pinagdaanan mo nung college, ganon. Not me. Kasi nung time mo, Ray, bawal pa yun eh. Charot. It was heavily frowned upon. Ano pa siya? Tabu. Tabu. You will get executed. Oo. Criminal offense pa yun ng time mo. So, diba? Pero, death penalty. Oo. Ewan ko ba, tong show na to, may something na hindi nagkiklik sa akin. The way na nagkiklik kay VP. Hindi kasi siya maamor. Yung show talaga. Like, it has not a lot to work with. Plus, it doesn't have like the more endearing actors. Not really. Alam mo, okay lang na hindi endearing yung actors basta ba marunong umarte. Yun nga, kaya nga sila hindi endearing. Kasi like, medyo hilaw. Meron nga mga hindi marunong umacting pero nagkakaroon ng fan meet. Pero, Grabe siya. Bakit? I'm not pertaining to a specific person. It's a reality. Kasi marami naman it's a reality. Pero yun nga parang they're not the best actors out there. Not just Jung Dongka, but like feeling ko medyo the entire cast. Medyo mabagal yung pacing ng story for me kaya nababackground ko siya. Kaya rin ako nakahabol kasi parang hindi siya nagde-demand sa'yo ng a lot attention. Oo. Kaya nga, if I could just ignore it, I would. Charot. Ewan ko, maybe I have too much time on my hands right now. Maybe. Tapos by next week, paglabas ng Only Friends, wala na. Bye. next week pa. After pa siya ng finale ng Be My Favorite. Wala nang Be My Favorite by then. So, may time ka pa for more time. Kala mo kasi nga wala na rin Tokyo in April. Yung nakakainis dito sa na sinabi ko sa GC na parang yung hidden agenda ni Joke is such a big joke kasi hindi naman hidden yung agenda. Hindi naman hidden yung agenda niya. At all. Like, napaka-obvious na. Napaka-obvious. Pero baka hindi kasi yun. Hindi baka nga. Yun yung feeling ko hidden misdirect agenda. yun. Kahit na. But like, still yung dapat yung kitang-kita kong patay na siya sa'yo. Parang laging ganyang magkalapit yung mukha nyo. Tapos, yayakapin ka. O ano-ano. Parang, yay, sama tayo. Saka, parang, tapos yung the date na parang, kunwari ako si Nita,
Laki-laki mong Diba? bulas na lalaki. Parang ako si Ikaw Nita. si Nita. Girl. Tapos during the date, biglang switch na, ay, hindi ako si Nita. Tapos sabay babalik ulit. Ay, ako si Kasi Nita. bagsak ka. Ganon. Diba? Kung ako si Jong, sino ka ba? Ay, ako si Tam. Oo. Sino ka ba? Ta. Baka hindi to hidden agenda, no? Multiple personalities pala talaga tayo. Ang hirap naman nun, hindi ka na nga marunong umarte ng isang personality. Ang dami Dadamay mo kami. pa yung ibang personality, di ba? Mandadamay ka pa ng ibang personality. Oo. Tama. But we're Pero still yun. one. So, Yeah. We're still watching. Ako, I'll still watch. Gusto kong makita Ikaw yung drama napipilitan ka moment. lang. Ikaw napipilitan ka lang siya. Kahit hindi mo Nag-enjoy. pilitin. Oo. Mm-mm. Mas mag-invest ako ng time dito. Saka Sunday night kasi siya, ang sakto lang niyang pang pakalma bago matulog. So, hindi Kaya siya siya burden nakakatulog panoorin. agad. Kaya siguro siya nakakatulog agad. Kasi yun yung pinapanood ng Sunday night. Oo. Wala lang. Hindi ako super invested pero nag-enjoy naman ako. Hindi daw siya, guys, kung nakikita niyo yung GC Girl, namin, hindi hindi pa po, hindi totoo, sobrang lie. Sobrang Compare nagla-lie niyo siya naman lang sa yung investment ko sa nagkukwento. Compare Diba? naman sa investment ko sa Be My Diba? Favorite. alam mo, ito yung mahirap yung wala akong kahampas eh. Hindi pa to yung level ng investment ko compared sa Hindi daw invested, pero siya yung rave ng rave about hidden agenda. Si Ray naman binabarda lang siya, ha? Like now. Again, wala namimilit sa iyo. Actually, hindi nga Pinapanood mo pa kaya, rin. ang hidden agenda ko pala ng pag-nanood ng hidden agenda para mabarda ko si VP. Oo, feeling ko yun yung hidden agenda. Para may bala yung pambabarda ko. Mapanood niya. Sige. Ikaw. Ayan, laser for you. Wow. Celebrate natin. Ano yan? Ano yun? Yung camera stuff ng bagong macOS. Ay? May Yung parang sa iMessage. Oo, may balloons. So, 'di ba? May heart. Yan. Wala lang. Chinek ko kasi yung camera source ko. Anyway, okay, next na yung Laws of Attraction, episode 2 na. Ay, nako, ito yung maganda talaga. Ito yung dapat, charot. Kung si VP merong kung si VP invested sa hidden agenda, ako dito talaga sa Laws of Attraction. Ako yung nanonood nito para mambarda. Oo. Back to you. Kasi ang pa rin niya, parang ang teleserye niya talaga. Parang pag nga How to Get Away with Murder, tapos gawin mong teleserye. Kasi yun na nga, hinahabol-habol. Oo, hinahabol-habol na si lawyer nga nung Tapos yung mga hoodlum ni Senator pupunta dun sa bahay ni Kasi nga hindi lang siya basta-basta torfan lang yung nagawa, yung nangyari kay kay baby girl na namatay. So parang may motive pala talaga to kill the baby girl. Oo. But why, no? Tapos yung hindi ko magets, ano yung hinahanap ng kuya? Yung doll? Charot, like nasa doll. That's supposed to be special? Hindi dun sa doll na hindi dun sa doll na ginawa ni Tito. Pero one of the dolls. One of the dolls. Kasi sobrang ayaw ni dual. Sobrang ayaw ni Kuya Karate na makipagtulungan nga kay lawyer kasi nga she's evil, parang ganon. So parang ginagawa ni lawyer, sinusuyo niya yung buong interest of the family. Oo. Na bilib naman sa kanya kasi siya yung nag-install ng CCTV, gano'n. Pero may access siya. Nag-install ako ng CCTV sa bahay mo para may access din ako. No, pero yung sa labas lang. Wala yung sa loob. May sa labas lang. May isa lang yung system. Sino niloko niya? Anyway, siniloko niya sina Lola kasi bilib naman. Tapos, basta ang dami niyang ginagawang pabor nga kina Lola na parang tumawag din yung police sa kanila, sasabihin,
mapaprocess na yung yung kaso ni Bebe Girl. Kasi may nag-push na lawyer na apparently si pala. Si lawyer mismo. Si lawyer din mismo. Tapos parang may bits and pieces na rin na na nilalabas kung parang yung si lawyer before siya naging anti-hero, parang ganun. Oo. Pinakita na yung nanay niya. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Oo. He really Tapos, is. he really Si lawyer is. talaga. Tapos but sort of, eto na, ini-establish na rin na parang may konting na rin although to be fair naman nung start naman, sinabi naman ni Kuya Karate na parang medyo type attracted niya. siya. Oo. Medyo type niya. Tapos parang may time niya kasi na since nahuli na nila yung magnanakaw, na ka ng kutsilyo si yun? Si lawyer na Nadaplisan ng nadaplisan ng kutsilyo. Oh my Tapos God. yun. So may moment sila ni Kuya Karate na ginagamot yung sugat. Tapos parang kunyari ayaw pa ni basta it's Pero bet all na bet. Oo, it's giving. Also, ang hot ni lawyer. Deserve. Mas hot si Kaya, si Kuya, si Karate hot sila teacher. parehas. Yun yung I have something to look forward to. Kung si VP Oh, Storia, ayan. ako hindi. Katawan lang. Katawan lang sa Kaya pala. Kaya pala. Ay, abangan ko tuloy yung Only Friends. Kaya, Yun, nakita diba? niyo naman, di ba? Yung trailer. Oo, si Neo. Something. Si Neo kung sumakay, akala mo. Si Neo nga yun, no? Yung sumakay. Kasi Si parang, Neo, yun sa sasakyan, yung the naano car ko yung scene. kwintas kasi, oo. Parang, ay, wala palang suot na kwintas si Bok. Si Kautong ba yun? Hindi, Pero si si Neo. Neo pala. Pero di ba si Kautong parang may gusto rin kay Force, ba? Si Kautang yung may gusto kay Force. Ay. Oh. Hindi, si Lahat Kautang sila ang may gusto kay Book. Si Neo ang may gusto kay Force. Oo. Tapos ang gwapo ni Mark. Tapos umiiyak siya doon sa tindahan ng cellphone of all places. Oh my God. Dito ka na lang. Sa akin na lang. Doon ka na lang sa gusto ka. Charot. Kasi ang intense. Actually, ang sabog ng trailer for me. Kasi parang lahat ng emosyon, binuhos doon. Tapos fast cuts yung mga diba? Sobrang sagwala ng pagkakahulog ni Neo sa pool, by the way. Parang Nescafe lunch. Ginano na lang. Ayun, but anyway, going back kay Laws of Attraction. Yun, parang story-wise, okay lang siya. Like, masusundan mo naman. It's teleserye at its finest. It's teleserye. Sobrang teleserye. Tapos text mo kontrabida sina senator. Tapos yung anak niya na binubugbog niya kasi nga wala siyang ginawa kundi maging pabigat sa tatay niya. Ganon. Tapos mukhang ang side couple dito yung spoiled na anak at yung saka yung bodyguard. Yung familiar bodyguard yung bodyguard though, na ang gwapo din. Ang gwapo ng bodyguard. Actually, the reason why I'm watching. Ay, the bodyguard. Oo. Yun pala yun. Saan ko ito nakita before? Pero always ang pogi niya nga. Apparently, wala pa tayong substantial na nakita na natin siya before. Pero familiar yung face niya, no? Oo, parang familiar yung face. Oo. Ang hot niya. Well, kapag naghubad siya, baka mas makilala ko. Uy! I've seen this body before. Oo. But, yeah, actually, wala akong maikukwento sa Laws of Attraction kasi gano'n kasimple yung nangyari. Very. Well, that's it. But that's about it. Oh, that's about it. Ayun. Pero I'm so invested. Mukhang masaya naman yung next week. Mukhang masaya yung yung mag-aaway na naman silang dalawa. Oo. Kasi nga yung basically yung pinag-aawayan na ng dalawa is lawyer will do something tapos si karate coach siya yung compass kasi. Oo, siya yung parang why did you do what you did? Oo. Pero dahil may progress yun sa kaso namin, sige, thank you. I think magiging ganun nga yung nila, yung dynamic nila. Oo. Yeah. And might be ang magdadala ng
ng ano yun, extrajudicial actions. More of si Kuya Karate kasi siya yung Siya yung mukhang nambubugbog. Oo. Mm. Diba? Siya yung brawn, si lawyer yung brains, ganon. Oo, ako yung beauty. Good for you. Dapat sa kanila ako siniship Sige. hindi sa Jonghyun. Sige. Sige. Kevin, ganda-gandahan mo yung tanong this week. Tama. Maraming material. Marami kang maitatanong. Anyway, okay, yung last na natin na Baklitang Iba, ang Ben and Ben episode 2 na malaman sa kailangan i-report sa HR. Just ko. Alam, isang scene lang naman yan yung talagang maano sa akin. Na sobrang, yung isang scene lang naman yung nagmamatter sa akin sa episode na to, yung bandang dulo, na kailangan ng HR. But also, ulol na ulol ako kasi ano yung pinag-uusapan nyo? Pero sige, I'm invested sa nangyayari kasi kilig na kilig The ako. office dynamics. Pero like, sa 30 minutes niya, 7 minutes lang yung nagmamatter. Sa episode 2. Oo, bakit? Pwede naman yun. Diba? And it's Oo. all that I need. Yung scene na yun, Although, hindi ko na cute yung ano yung ano, American style? Ano yung squishy? yung kasi sobrang forward niya, ganon. Parang akala ko that's kasi, not very... that's not very Korean, parang gano'n. Oo. But also, kasi ang pinag-uusapan nila kung ano yung pabor na gagawin ni di ba, ni Jun sa kanya. Kung how will he repay. Oo. Oo. So akala si ko Jun, kung paano niya ibabalik kay Chejun yung favor. Yung favor. Tapos parang, so ang iniisip ko tuloy nun, American style, so baka, tapos ibabalik niya, baka burger, fries. Kasi akala ko bagay yung American style. Pinag-uusapan niya kung ano nga yung pabor na gagawin. May pagtog-tog pa ng tie, tapos may paghawi-hawi pa ng ng likod. May pilitan pang magtanggal ng polo kasi natapunan ng kape. Diba? Kasi natapunan, tapos tanggalin mo na yan. Parang, okay. Diba? Tapos yung boss mag-ubad sa harap mo sa pantry. Sige. Sige rin. I love it. Tapos walang HR. Wala kasi talaga. nga, tapos na yung work hours nun. Kasi nga magdi-dinner na sila. So wala nang HR bilang sila yung si HR yung unang lumalabas. Umuwi. Gobyerno time. Oo. Pero yun. Yakit nga to. Parang ako di pa. Kasi the entire time, yung nangyari lang talagang progress sa kanila ay si Chejun, si boss, niyaya niya si intern na unang tinanong niya, may gagawin ka ba mamaya? So wala. Tapos lalabas sila. Tapos biglang maya-maya, yayayain niya yung buong kumpanya ng team dinner. Team dinner pala. Kaya tinanong ko libre siya. Para lang sure na mag-date sila. Oo, para lang sure na kapag nagyaya siya ng team dinner, hindi siya hihindian nito ng intern. Ululan. Tapos mukhang may gusto sa kanya yung isa, yung friend niya yung friend ni intern. Yung kuya, yung si Hyung. Yung best friend. Siya yung best friend na, alam mo na, gusto maging more than friend. Aasa. Also kasi may 4 sila dito sa cast. Meron pang isang side couple na hindi pa lumalabas. Hindi pa lumalabas. Si best friend, si kuya yon saka plus someone else. Alam ko parang may consolation prize na naman siya kung si kuya yon. Pero parang siya ata. Tapos yung isa ata parang may model silang kukunin for their campaign. Gumagawa nga sila ng campaign, di ba? Alam mo, in fairness sa mga bill na napapanood natin, nagiging familiar na tuloy ako sa process ng advertising. Ahensya na rin si Rai. Oo. I'm an ahensya girl right now dahil sa mga pinapanood natin. But ako, I'm invested. I'm gonna invest. As you should. Oo. Deserved naman. I mean, masaya naman panoorin yung June and June. Saglit lang din siya. Pero parang, this entire episode was like, the fuck is happening? Pero ikaw nga ni Trinity to talk.
I Ano? don't know the fuck what she's saying, but I'm living. I'm living. As in, ululan lang. Anyway, okay. So yan, dyan na. Dyan, yun na yun, di ba? Ha? Oo. Oo. Diyan nagtatapos ang ating ang ating mga nagbabagang bakita at bakitang iba para sa linggong ito. Pero syempre, bago natin tapusin, ship of the week muna natin. At habang nag-iisip yung dalawang shippers. Ako parang hidden agenda na talaga. Charot, hindi. Yung ship of the week nyo, don't forget na ang shippers Sure ay na part ng Bunk Collective. So visit them at thebunkph.com to see all of the other shows na kasama namin dyan. And syempre, follow Bunk on social media, on Facebook, Instagram, Threads, and X. Just feel so wrong saying it. At the Bunk PH. No? And TikTok pala. At the Bunk PH. Ayan. So, shippers, sino ang ating ship of the week? Alam mo, hindi ko kasi isi-ship si Piseng sa si Kawi. Kasi naglandian ako lang sila din. this episode eh. June and June. Sorry. American style. Burger, fries. Tama. Versus Korean style. Ako yun. Sila. Gago, oo nga. Parang hidden agenda nga. God, she was serious. Parang sila na nga. Kasi nga, hindi ko rin ma-ship Pisenko this week. Wow. Parang yun na yun. Andiyan na kayo eh. So, Ako Tainyo. For the cherry magic realness. for the trailers lang na napanood. Charot. Oo. Tama. Yan nyo. Next week, magkakaroon tayo ng proper ship of the Ano natin? Kasi may dalawang magtatapos at isang penultimate. So, malay nyo magbago rin yung isip ni Shipperay tungkol sa hidden agenda. Yun talaga yung hidden agenda ko eh. Magustuhan niya yung show na yun. Anyway, O Shippers, magkabaliktad pa kayo. Ano? Magkabaliktad pa kayo ng agenda. Oo. Iba yung papanoorin niya. Iba yung intention. Oo. Hindi, iba intention. Siya oo. pambarda, ikaw. Tapos Hanggang siya, magustuhan niya. Oo, magustuhan niya. Oo. Good luck with that. Kaya yan. Anyway, ayan. So, dyan na itatapos ang episode na to. Mga Shippers, thank you so much for listening and for watching. We hope to hear you and see you again on the next one. Kaya tutok lang kayo dyan on Spotify and YouTube. Abangan nyo kami every week with a brand new episode. So, yun. Ako si Shipper VP na nagsasabing, wala, nood kayong hidden agenda. Cute. Ako naman si Super Kevin na next week for sure, makakahabol ako dun sa iba. Naka naman si Go. Shipper Ryan nagsasabing, itigil na yung hidden agenda na yan. Paalam mga ka-shipper. Paalam. Bye guys. Natapos na. Tapos nakatak. Hello. Para tuloy nakatak ko.